Hello, magandang gabi sa inyong lahat. Meron sana tayong pag-uusapan ngayon, kaya lang binura na yung yung post Ito Yung ito ay regarding kay kay Miss Monique, yung yung totoo ba yung balita na si Miss Monique daw ay pataob na? I mean, babaliktad daw? Kasi iba na daw yung ano? Mukhang hindi naman. Mukhang hindi naman. Pero if ever man kung akong tatanungin nyo, kasi may mga nakakausap ako na ang tirahin daw ay si Miss Monique kasi siya daw yung dahilan kung bakit Sa akin hindi. Kasi kung titirahin mo yun, paano siya magigising? Kasi ang tendency nun lalo lang lalaban yun Focus lang tayo sana. Kung ako lang masusunod ewan ko sa diskarte ng iba. Focus lang dapat tayo kay Sir Norman Mangusin. Siya lang ang main na na i-scrutinize, i-criticize. Kasi sila Mamunik bagamat bagamat nagiging kasangkapan sa operations, syempre gusto lang naman kumita ng tao Well, liable pa rin siya, 'di ba? Kasi kumbaga siya yung kumbaga pagdating sa sa terorista. Analogy lang ito ha. 'Di ba? Siya yung tagagawa ng baril ng terorista Siya yung nag-edit ng video, 'di ba? Na nagiging poisonous sa mga tao. 'Di ba? Sabi niya kasi dito, nakalimutan ko na yung conversation na to kasi binura Ang sabi dito, ano ba 'yon? Na pag mali daw yung pinapagawa sa kanya ay hindi niya daw ginagawa. 'Di ba? Parang ganon, yung parang pinalilitaw ni Ma'am Monique na meron pa rin siyang konsensya. Na pag mali daw ang pinapagawa sa kanya ay hindi niya na daw gagawin. Kaya nga sabi kung ganun, alam mong mali. 'Di ba sabi niya ganun, kung alam kong mali nang pinapagawa sa akin, hindi ko gagawin. Yun ang sabi niya. Kaya nga ang comment ko dito, alam mong mali, di mo gagawin. Ba't ka sumama kay Sir Norman Mangusin? Anong tamang gagawin nun? I could not see any logic in there. 'Di ba? The fact na sumama ka dun sa tao, alam mo naman na hindi Francis Leo Marcos talaga yung pangalan dahil sometimes sinasabi mo Norman talaga yung name niya. 'Di ba? Nung nagkasagutan kayong dalawa ni Ma'am Sabi before. Sabi mong gano'n, hindi ako si kay Norman, wala akong alam sa kaso ni Norman, akin lang yung pag-i-edit ko lang ng video. Alam mo na yun ang pangalan niya na nagpapanggap na Francis Leo Marcos 'Di ba? Dun pa lang, that alone, alam mong may mali at hindi mo dapat sasamahan yun. Napaka-ironic nito na sinasabi mo na kapag alam mong mali ang pinagagawa sa'yo, hindi mo gagawin. The fact na nandun ka, 'di ba? Kaya nga tinatanong ko dito, baka naman may tama namang ginagawa yung idol niya. Alin ba yung pagtulong? Kasi kadalasan yung pagtulong. Tingnan niyo ha, meron ako ditong article na nagdilim ang paningin ko Ito mga matatanda, I don't know if it's true. Yung mga matatanda ang nag-aano nito ang nagsasabi, sa bagay TV Patrol to Pero kahit pa sabihin mo na let's say hindi ito totoo, ito ay parang inedit lang. Pero totoo ito Kasi ito nasaksihan ko ito sa mga fans ni Sir Norman Mangusin. Ito yung ganitong statement. Hindi naman sila ganon na magnanakaw. May mga kaya naman sila, mayaman sila, at saka maraming natutulungan yan. Yung putang inang pagtulong na yan ang nagiging lason sa mga kababayan natin Kung meron man siyang nagawa, pero tinutulong niya sa mga tao. Alam mo yun? Yung ganyan mentality. I don't care if fake ito, baka mamaya fake inedit lang, pero totoo ito. Nasaksihan ko ito sa mga fans ni Sir FLM nung araw, nung 2020. Para bang, sabihin ko sa'yo, kalilimutan na nila yung kasalanan ng tao.
Kung mapapanood niyo yung ano, yung content ni Sir MG kagabi, nakita doon kung gaano kontra-kontra lang mga pinagsasabi. Nakita doon kung gaano kagulo yung mga pananalita ni Sir Norman Mangusi na sasabihin niya ngayon kokontrahin na naman next na vlog niya, kokontrahin na naman. Ang daming kontra-kontra, pero willing kalimutan nyo ng mga tao dahil tumulong. Alam mo ba nung year 2020, ano ba yung mga, meron kasing isang channel nun yun yung sa CPRM ba yung channel na yun dati, yung kay DJ Yui, yung mga old school dyan na nakatutok dito kay Sir Norman Mangusin. Doon umaakyat yung mga anti-kulaong tsaka pro-kulaong nung araw. Yan sila Sir DJ Byron yata sa channel din nila ni Sir DJ Byron kung maalala nyo. Doon nag-aakyatan, palaging ganyan ng nila, ang sagot nila dahil nakatulong. Kaya kadalasan ini-exploit talaga yung Actually, hindi lang sa kaso ni Sir Norman Mangusi nag-a-apply yan eh. Yan, kahit sa politics. Kaya yan yung nagpapahirap sa Pilipinas, yung ganyan mentality. Biriin mo, no? Sinabi namin, ayan, may kaso palang estafa yan eh. Ang dami palang napaniwala yan tao na yan eh. Biglang babanat. Ang importante nakatulong, dun lang kami sa nakatulong. Parang tanga naman eh. Unang-una, isipin mo, siya ba talaga ang tumulong noon o pera niya ba talaga yon? Well, kung bibigyan mo ng credit, kung hindi naman siya nanawagan talaga noon, wala naman talaga magbibigay ng pera at makakatulong. Pero ito kasi yung catch doon. Sapat ba yung nangyaring pagtulong na yon para ma-justify lahat ng perang nawala? For example, ganito, no? Donate kayo sa akin at tutulong tayo. Magkano na ang na-donate? Bibigyan ko kayo ng data. Ay, wag na. Pinagsabihan na akong wag ng May data ako dati noon, mga palipad nung araw. Kung ilang milyon ang inaabot noon. For example, ako, no? Naghikayat sa inyo. Magpalipad kayo sa akin at tutulong tayo sa bayan ng Laguna. Wala na ako maisip eh. Or magpadala kayo through Western Union dito sa pangalan ni Sardong Batalan. May pinost si Mighty Manong eh. Saan ba yun? Ito, galing to kay Mighty Manong. Kasi si Sardong Batalan ng ang padalahan ng pera nun dati. Dito kay Willab Mighty Manong. Saan ba yan? Ayan oh. Ito legit ito. 'Di ba? Kasi paano hindi magiging legit ito? Andyan yung contact number oh. Dito kayo padala donation Eduvigis Batalan, address Las Piñas City, Philippines, number 0917 blah 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 blah. 'Di ba? Yan yung kung saan magpapadala. For example ako, no? O magpadala kayo sa akin. So ang nalikom natin $10,000 halimbawa. Magkano yung $10,000 mga ko? May 1 million ba yun? $10,000 US dollars. Wala. 10,000 USD. Kalahating milyon. Oh. Di nakalikom mo ang kalahating milyon, Sinadya ko ito. Ito dapat ang iisipin nyo. Nasa isipan nyo. Nakalikom mo ang kalahating milyon. Biglang, mag-humanitarian na tayo.
Ang ginastos ko ay 100,000 lang. Walang transparency. 'Di ba? So, binulsa ko yung 400,000. Ako ito ha. Ngayon, pwede nyo ba ikatwira na, yung pagnanakaw, ano na yun, importante nakatulong si Bungo. Okay ba sa inyo yon? Kung okay ba sa inyo yun, sira ang ulo nyo. Kasi na-outweight niya na yung ano eh. Na-outweight niya na yung kabutihan eh, doon sa kasamaan eh. Huwag tayong tanga mag-isip minsan, ano. Yung lagi sinasabi nyo, ikaw ba nakatulong ka ba, Ika? Yun na lang ba ang kaya nyo isagot? Yung nakatulong? Dahil nakatulong, paano kung halimbawa ang gustong mangyari kasi ng mga supporter dati ng mga taong ganyan, kahit yan ay nang rape ng 10 babae, basta yan ay namigay ng isang truck na bigas, ano lang yun yung sinasabi ko, yun ay hyperbole lang ha. Kapag kahit yan ay nang rape ng 100 babae, basta nagbigay yan ng isang truck na bigas, willing silang kalimutan yon kasi nakatulong. Katangahan naman yun, mga kababayan ko. Tandaan nyo, ang pagtulong kasi, ano yun kusang loob niyang ginawa dapat yon at hindi dapat manggagaling sa iba yon. Yan yung mga ganyan. Nakakabahala. Hanggang ngayon, ginagamit pa rin yung ganyang style. Kasi kung i-confirm natin kung tumulong ba talaga si Sir Norman Mong, tumulong naman. 'Di ba? Kahit sabihin mong may sinasabi nga dito, 3 wheelchair lang yung binili tinulong pa rin naman 'yon. Kaya lang ang iisipin nyo, sapat ba 'yon? Na para makuha na yung loob nyo? Kung ganyan din lang naman pala, ibibili din ako ng ng isang kaban na bigas. Tapos gagawin kong tigi 1 kilo yon, pamimigay ko. Para lahat ng gagawin kong kagaguhan, palalampasin nyo na. Sorry, pero yun ang message na nakukuha ko Wala na akong pakialam sa dating importante nakatulong. Tapos meron pa dito, meron pa tayong pag-uusapan dito sa page ni Fuji News. Dito sa meron na namang supporter si Sir Norman Mangusin na nalaman na naman yung address niya. 'Di ba? Katulad ito nung nakaraan marami nang umano kay Fuji News katulad nito ni Sir. Ito ngayon panay ang sorry nung panay ang sorry nung nanay daw, So ito 'yon Dito niya nahuli ito pa, isa na naman mapanlait sa comment section na supporter ni Mangusin. Di pa rin nadadala, parang sequel na walang lessons learned. Dito nalaman, nagbebenta pala ito, nakuha tuloy yung address niya. Gerald pala yung name. Ito, binanatan yata si Fuji News nito nagbebenta yata sa marketplace. Diba? Nung nalaman yung call na lang po sa number ko mamaya para mabilis usapan. Nandito kasi ako ngayon sa Tagaytay, Sir. Nanay ko po yung makakausap nyo pagpunta kayo sa bahay namin. Nung makina nasa labas ng bahay. Nagbebenta pala na makina ito. Yung Pantahiba yung binibenta niya na makina. Ito, oo. 'Di ba? Tapos nung nalaman na yung name niya, okay, sige, sabihin ko po kay Fuji News, puntahan kayo dyan. Salamat, Gerald. Yung tatay ko mekaniko din, kaya silang haharap sa'yo pag nag-testing kayo. Sabi ko na nga ba, pang bluff lang Sorry, ahente lang ako. Pa-post ko, katangahan mo kay boss. Binlock. Di ba?
Yan ang sinasabi ko eh. Tapos ngayon, nagpi-PM yata kay Food Genius ngayon na ano, na parang nagsusorry yung nanay yata. Hindi ko na-gets eh. Ba't nawala na yung Food Genius? Yung ano, dinilit na rin siguro ni Food Genius yun. Humihingi ng sorry yung nanay. Wala, binura na ni Food Genius. Message ko nga si Food Genius. 'Di ba? Bakit willing kayo pagtanggol yung ganyan tao? Dahil nagbigay ng bigas? Hindi, naiintindihan ko kung may personal na ano na ano kayo. May personal kayo na attachment kay Sir Norman Mangusin. Pero kung kayo hindi naman kayo kilala ano, hindi naman kayo kaano-ano ni Sir Norman Mangusin. Bakit willing kayong ipahamak yung sarili nyo dahil dyan? Ano bang ginawa ni Sir Norman Mangusin sa buhay nyo? Message ko na si Food Genius. Anong context nung kaaway mo? Makichismis tayo. Anong context ng kaaway mo na nakikiusap ang nanay? Sana naka-online si Sir Food Genius ngayon. Ay, naku, Diyos ko. Mga kababayan ko. Hanggang kailan tayo na yan? I think panahon na ito na pag-isipan na natin yung mga sinusuportahan natin. O yung mga supporter dyan ni Sir Norman Mangusin. Di ba, habang buhay na lang ba kayong ganyan? Wala ba talaga kayo nakikitang mali? Ako, hindi naman ako perpektong tao. Kasi may mga magsasabi dyan, ikaw ba perpektong tao ka? Hindi ako perpekto. Kung may katarantaduhan ako, baka madami akong katarantaduhan eh. Kung sasabihin ko sa inyo mga katarantaduhan, baka umagahin pa ako eh. 'Di ba? Pero hindi na ito Hindi na ito regarding sa yung pagiging perpekto eh. Kasi ito, marami na naapektuhang tao dito. Ako kung magtarantado ako, for example, ako sometimes nakasagutan ko na yung nanay ko. 'Di ba? Pagiging tarantado 'yon. Pag sinasagot mo ang magulang ko. Sagutin ko man ang magulang ko, wala namang maaapektuhan sa inyo eh. 'Di ba? Sarili ko 'yun eh. Pero kung halimbawa nagkakalat ako ng kagaguhan dito, tinuturuan ko kayo, niloloko ko kayo, affected kayo doon. 'Di ba? Kahit mag-vlog ako dito ng fake news, affected kayo doon. Pero yung mga katarantaduhan ko, I'm sure naman wala namang mahahawang maraming tao doon. Or wala namang madadamay na iba. Kung gagawa ako ng kagaguhan, ako yung liable doon. At kung may mabibikta naman ako doon sa kagaguhan na yun lang mismong tinarantado ko na yun. Hindi yung magkakalat ako ng kasinungalingan dito or lolokohin ko kayo na hihingan ko kayo ng pera. 'Di ba? Kasi lahat naman tayo may kagaguhan na ginagawa sa buhay eh. Kaya wag niyo kung aaskara na ikaw ba perpekto kang tao, na perpekto. Baka ikaw nasisita sa akin, mas makasalanan ako sa iyo. Pero ang degree kasi nung ginagawa ng mga scammer sa internet, 'di ba? Maraming tao ang naapektuhan doon. At proud naman ako kung may ginawa akong kagaguhan. Wala akong nahawang maraming tao. 'Di ba? Katulad ng ginawa ni Sir MG nung araw, pero nagrepent naman na siya eh. 'Di ba? Ako din, alam ko napatawad na rin naman ako ng nanay ko kung siya man ay nabastos ko dati. Kasi yung nanay ko kasi
sometimes pagka nag-uusap kami, nauuwi kami sa away lagi eh. Dati. Kahit maganda yung umpisa, hello mami, kamusta ka na? Tapos biglang yung lupa natin sa probinsya. Pag gumanon na, mag-aaway na kami. Alam ko naman na wala akong karapatan na mang-away dahil ako ay anak lamang. 'Di ba? Kaya nga hindi ako perpektong tao. Kaya ang sinasabi ko lang, huwag niyo isusumbat sa akin yung pagiging perpekto. Kahit ikaw din na sumisita sa akin, hindi ka rin perpekto. Inuulit ko ha, ang main point dito, yung kasalanan na nakakaapekto sa maraming tao. Kahit ba naman sabihin nyo na i-broadcast nyo dito na ako'y nanaksak ng lapis nung ako'y kinder eh. Bakit? Ano ba yon? Ikakapahamak ba ng maraming tao yon? Kumpara dun sa sasabihin ko na may isang scammer dyan na na nangungulekta ng pera, na ginagamit ang puso nyo para utuin kayo at magbigay kayo ng pera. Ano ba, mga kababayan ko? Tama na yan. Pagtatanggol nyo, as if naman ipagtatanggol kayo nyan ng nyo na yan. O yun nangyari kay Food Genius na yon, na binala. Paano kung nagdemanda si Food Genius dyan? Bibigyan kayo ng abogado ni Sir Norman Mangusin, kakatanggol nyo? Iisipin nyo din. 'Di ba? Kung pipik kayo ng side, isipin nyo na doon kayo sa sure na mananalo at hindi ka pababayaan. Anyway, hindi ko alam kung saan na napunta yung usapan natin pero yan lang po muna pag-uusapan natin ngayong gabi. Magandang gabi sa inyong lahat. Bye-bye.